Alam nyo guys, alam nyo kapag nade-depress ka, nalulungkot ka, you have anxiety, alam mo, gawin mo na lang is take a selfie, do some videos, or makinig ka ng mga motivational videos and inspirational song. Kasi alam mo, ikaw lang naman ang makaka-cure nun sa sarili mo. Kasi actually, minsan, hindi naman ayaw na natin mag-open up sa mga friend natin, sa mga kakilala natin, at they don't understand depression. Kasi, I don't know why, maybe they judging you, or yung takot ka na i-judge kanila, or dahil hindi naman sila nakikinig sa'yo, or they don't care about you, kasi hindi naman totoo yung pagiging friend nila sa'yo. And syempre minsan ayaw mo din makabigat sa iba. So, i-cure mo na lang yun sa sarili mo and do something for it. Huwag mo siyang alagaan kasi pag inalagaan mo siya, hindi siya maganda. They cause something terrible. So, kailangan ilabas mo yung nararamdaman mo. Kung nade-depress ka, do something kasi fight for your own on your sickness kasi hindi naman natin maaano yun na nahihiya tayong sabihin yun sa iba. So, kailangan natin gawin yun para sa sarili natin. So, you need to be strong and also always pray. Kasi, yun rin naman, gumawa ka ng bagay na magpapasaya sa'yo at makakaalis ka sa sitwasyon mo sa araw na to or sa sitwasyon mo ngayon. So, you need to be strong for that. And gawin mo yung mga bagay na never mo pang nagagawa, di ba? So, marami ng paraan ngayon. May social media. So, take videos, selfie, music, everything. Gawin mo yun. Gusto mong mapag-isa kasi minsan nagtitrigger din is yung mga nasa paligid mo. Diba yung mga salita nila na, oh, totoo akong tao, prangka akong tao. But you don't know what they've been through, diba? So, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng sasabihin mo ay nakakatulong sa iba. Kahit sabihin mo pang prangka ka kasi you have limitation. Hindi mo alam na yung pinagsasabihan mo ay may pinagdadaanan pa. And of your word na prangka is magti-trigger sa kanya. So, sana maging open tayo lahat about sa depression ng mga tao ngayon, mentally healthy. So, yun yung number 1 ngayon. So, sana lahat tayo maging aware and maging sensitive din tayo sa nararamdaman ng iba. Hindi lang puro ikaw na lang, 'di ba? Totoo akong tao, prangka akong tao, ganito akong tao, hindi ako plastic. Ako tahimik na tao, hindi ako prangka, hindi rin ako plastic. Because I know what the feelings of other people. Kasi feeling ko din, nararamdaman ko din yung nararamdaman nila. You suffer depression. Nagsuffer din ako ng depression. That is so bad. As in talagang iba siya. And because nang dahil siguro sa pananalig ko kay God, sa strong faith ko kay God, kaya nakakasurvive ako. Ang hirap walain yun. Ang hirap walain. Hanggang dumating ako sa sarili ko na gusto ko lang mapag-isa. Kasi doon ko nakuha yung peace of mind. I'm surrounding with a lot of people. They called friend. But only few of them that I will choose to be with. Sila lang yung mga tao na makakasama mo. Yung sila lang yung mga tao na makakaintindi sa'yo. Few lang sila sa dami nila. Kasi pag nakikipaghalubilo ka sa kanila, nagtitrigger yung depression mo. Yung kahit katabi mo sila, nagsasayahan sila, ngumingiti sila. Pero ikaw hindi masaya deep inside. You're killing, 'di ba? Deep inside they're killing you for something that you really don't understand. So hanggang pinili ko talaga mag-isa and I do what makes me happy. Gusto kong pumunta sa gusto kong puntahan na wala akong pagsasabihan, wala akong yayayain. And then nakasurvive ako doon. Iba talaga kapag nararamdaman mo yun kasi ano yun mixed feeling, mixed negative feelings. So, lahat naman yung nararamdaman natin. But yung iba kasi ini-ignore nila yun hanggang na-realize na lang nila na acute na, yung sobrang-sobra na. So, kailangan sa una pa lang alam mo na yung sign, alam mo na sa sarili mo na may ganun ka.
do for it na. Kasi gawan mo na ng paraan before it's too late. At number 1, prayer is the best. So, ingat po tayo guys, and be aware and be sensitive with your other people feelings. So, love and be kind always.